Na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang unti-unti kang nawawala sa sarili mo, kahit kasama mo naman ang taong mahal mo? Yung tipong hindi mo na maalala kung kailan ka huling tahimik na masaya, hindi dahil sa away, kundi dahil sa tuloy-tuloy na pagsunod. Pagsunod sa dapat. Pagsunod sa dapat mong gampanan. Pagsunod sa isang papel na parang hindi mo naman talaga pinili. Marami ang naniniwala na ang kasal ang pinaka-ultimate na ekspresyon ng pagmamahal. Isang pangako, isang panghabambuhay na commitment, isang tagumpay kapag natupad. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na minsan, ang kasal ay isa ring tahimik na sistema ng pag-abuso, hindi sa pisikal, kundi sa emosyon, sa kaisipan, at sa mismong pagkatao. Hindi natin ito sinasabi para magalit o mawalan ng pag-asa. Pero ngayon, higit kailanman, kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na matagal nang tinatago sa likod ng happy wife, happy life, o perfect marriage goals. Kasi ang totoo, mas maraming babae at lalaki ang tahimik na nagdurusa sa loob ng mga relasyong sinasabing ideal. Sa video na to, pag-uusapan natin hindi lang mga konsepto o teorya, kundi mga totoo, mga ugat ng sakit, pagkalito, at pagkawala ng sarili sa loob ng tinatawag na kasal. Mga bagay na hindi mo maririnig sa altar, sa family gatherings, o kahit sa mga love song. Mga katotohanang kailangan nating kilalanin para magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan natin sa unang katotohanan. Maraming kasal ang hindi nabatay sa pagmamahalan, kundi sa tinatawag na psychological debt. Ito yung pakiramdam na kailangan mong magsakripisyo araw-araw para patunayan na mahal mo ang isang tao. Na kapag pagod ka, pipiliin mo pa ring unahin sila. Na kapag gusto mong magpahinga, kailangan mo munang magluto, maglinis, o magbigay ng atensyon kasi yun ang dapat. Unti-unti, nawawala ang spontaneity. Yung saya na galing sa kalayaan. Napapalitan ng performance. Parang show na araw-araw mong kailangang gampanan. At ang masakit? Hindi ito pinapansin. Hindi ito tinatanong. Ang sakripisyo ay inaasahan. Hindi pinasasalamatan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang pagod na sa loob ng relasyon. Hindi dahil hindi nila mahal ang partner nila, kundi dahil napalitan na ang pagmamahal ng obligasyon. Para bang, kung hindi ka magsasakripisyo, hindi ka karapat-dapat mahalin. Isipin mo to. Kung ang pagmamahal ay kailangang patunayan sa araw-araw sa pamamagitan ng paglimos ng sarili mong pangangailangan, pagmamahal pa ba talaga yon? O utang na loob na hindi mo alam kung kailan mo mababayaran? At dito na pumapasok ang pangalawang katotohanan. Sa loob ng maraming kasal, may isang invisible na ekonomiya. Isang hindi nakikitang sistema ng labor o trabaho na hindi sinasahuran at hindi kinikilala. Ang tawag dito, emotional labor. Ang babae, kadalasan, siya ang tagapagsalo ng emosyon ng buong pamilya. Siya ang mediator, ang tagasalo ng lungkot ng mga anak, ang tagapakalma ng asawa, ang tagaayos ng hindi pagkakaintindihan. Gabi-gabi siyang nagtatrabaho, pero hindi ito kinikilala bilang trabaho. Parte ng pagiging asawa. Parte ng pagiging ina. Natural lang. Ang lalaki naman, sa tradisyonal na sistema, siya ang provider. Pero hindi rin biro ang bigat ng pressure sa kanya. Bawal mapagod. Bawal madapa? Tahimik lang dapat? Kasi kung hindi, mahina. At kung mahina, nakakahiya. Sa parehong panig, may sakripisyo. Pero hindi pantay. Hindi patas. At mas lalong hindi pinag-uusapan. Walang sahod sa pag-aalaga ng emosyon. Walang appreciation sa mga bagay na ginagawa dahil expected na. Kaya ang resulta? Pagod. Lungkot. Resentment. Gustuhin mo man, hindi mo masabi. Kasi takot kang matawag na selfish. Kasi sabi ng kultura, kapag pinili mo ang sarili mo, isa kang masamang asawa. Andito na tayo sa pangatlong katotohanan na ayaw talagang pag-usapan, identity loss. Sa sobrang pag-a-adjust mo sa isa't isa, sa sobrang dami ng compromise, dumarating ang punto na hindi mo na alam kung sino ka. Kung dati mahilig kang magpinta,
Pero iniwan mo na kasi wala ng oras. Kung dati madalas kang makipagkaibigan, pero ngayon hindi ka na pwedeng lumabas nang hindi nagpaalam. Kung dati buo ang boses mo, pero ngayon pipi ka na lang para iwas gulo. Yung dating ikaw, unti-unting naglalaho para lang mapanatili ang katahimikan. Para lang matawag kang mature. Para lang hindi masabihang hindi ka pa handa sa buhay mag-asawa. Pero ang tanong, anong klaseng maturity ang tinuturo ng isang sistemang ang sukatan ng tagumpay ay ang pagkalimot sa sarili? Kasi ang totoo, maraming kasal ang hindi pagkakaibigan, kundi gampanan. Hindi koneksyon, kundi katahimikan sa halip ng pag-unawa. At ang mga pinipiling manahimik, araw-araw na namamatay ng dahan-dahan sa katahimikang yon. Hindi ito para sirain ang paniniwala sa commitment. Hindi ito para siraan ang ideya ng pagmamahalan. Pero ito ay paanyaya na tanungin mo ang sarili mo. Ikaw pa ba yan? Kasi kung ang pagmamahal ay hindi ka na kayang panatilihing buo, kung kailan mo pa ito pinakaibinibigay, baka hindi pagmamahal yan. Baka sistema na yan ng tahimik na pagkalunod. Minsan, ang pinakamagandang tanong ay hindi, paano ko ito maayos, kundi, bakit ko ito pinapayagang sirain ako? Ang tanong na, ikaw pa ba yan? Iyan ang tanong na tahimik nating dinadala araw-araw. Kasi sa maraming kasal, hindi lang pagod ang nararamdaman ng tao, kundi yung malalim na kalungkutan na hindi mo maipaliwanag. Parang may hinahanap ka, pero hindi mo alam kung ano. Parang may kulang, pero pinipilit mong kumbinsihin ang sarili mo na dapat mong makontento. Pero bakit ganon? Bakit kahit anong gawin natin parang may tension palagi sa loob natin mismo? Dito na papasok ang isa pang katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang banggaan ng ating likas na pagkatao at ng mga inaasahan ng lipunan. Ayon sa mga pag-aaral sa evolutionary psychology, ang tao ay hindi likas na monogamous. Ibig sabihin, ang katawan, utak, at likas nating pagkatao ay hindi talaga disenyo para sa panghabambuhay na exclusivity. Hindi ibig sabihin nito na hindi natin kayang maging tapat, kayang-kaya. Pero ang punto rito, ang desire o yung pagnanasa para sa novelty o bago ay natural. Kaya maraming nasa relasyon ang hindi naman gustong manloko, pero napapagod. Hindi dahil sa partner nila, kundi dahil sa sistemang nagsasabing, ikaw at ikaw lang habang buhay. Habang tinatanggihan ang likas na bahagi ng sarili na naghahanap ng excitement, exploration, at freedom. Ang resulta, guilt, hiya. Parang may mali sa'yo kapag nagsawa ka, kapag napagod ka, kapag may hinanap kang wala sa partner mo, hindi mo sinasabi, hindi mo inaamin, pero ramdam mo. Kaya nga sa halip na ayusin, pinipili nating itago. Kasi takot tayong masabihan na kulang tayo, o mahina tayo, o hindi tayo loyal. Pero paano mo nga balalabanan ang mismong kalikasan mo kung ang kabuuan ng sistema ay itinayo sa pagtanggi rito? Ito ang nakakalimutang sabihin sa mga love stories. Na ang commitment ay hindi simpleng pagpili ng isa, kundi pang araw-araw na proseso ng pagkilala sa sarili. At pagsasabi ng totoo, kahit hindi komportable. Pero hindi rito natatapos ang tahimik na pag-atake ng sistema. Dahil sa ibabaw ng lahat ng ito, ay isang mas matindi pang anyo ng kontrol, guilt at shame. Mula bata pa lang tayo, tinuruan na tayo kung ano ang tamang landas. Magpakabait, mag-asawa, magkaanak, magtaguyod ng pamilya. Sa una, mukhang walang masama. Pero ang hindi natin napansin, ang mga naratibong to ay naging panuntunan ng worth o halaga ng isang tao. Kapag single ka sa edad na 30, tanong agad, bakit wala ka pang asawa? Kapag hindi ka magkaanak, kahit kasal na kayo, tanong ulit, kailan kayo mag-aanak? Kapag naghiwalay kayo, kahit toxic na, sasabihin sa'yo, sayang naman, sana pinagtiyagaan mo. Lahat ng ito, nakaugat sa isang kultura na ginagamit ang guilt at hiya bilang panakot. Para hindi ka lumihis sa landas. Para hindi mo mapansin na minsan, yung tamang landas ay hindi mo naman talaga pinili, kundi ipinilit lang sa'yo. Ang guilt ay ginagawang moral na utang ang kalayaan. Ang shame ay ginagawang kahihiyan, ang pagiging totoo sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang mas pipiliin na manatili sa isang relasyong wasak kaysa harapin ang tingin ng ibang tao. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil napakabagsik ng kultura natin sa mga taong pinipiling maging totoo kaysa sumunod. At dito, may tanong akong gusto kong itanong sa'yo ngayon. Tahimik lang, tapat lang. May mga desisyon ka bang ginagawa hindi dahil gusto mo, kundi dahil takot kang husgahan? Kasi kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero ito ang magandang balita.
Darating ang punto na mapupuno ka. Hindi dahil galit ka, kundi dahil gigising ka. Hindi ito galit sa mundo. Ito ay isang awakening. Isang pagbukas ng mata. Isang sandaling tahimik mong sasabihin sa sarili mo, hindi na ako pwedeng mabuhay sa script na to. At yan ang susi. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang manira para makalaya. Hindi mo kailangang magpaliwanag para mabawi ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay katapatan. Hindi sa mundo, kundi sa sarili mo. Kasi minsan, akala natin pag-ibig ang nagpapalakas sa atin. Pero ang totoo, self-respect ang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Hindi mo pwedeng ibigay ang kabuuan ng sarili mo kung wala ka nang natira. Hindi mo pwedeng unahin ang iba kung paulit-ulit mo nang binubura ang sarili mo. At kung may natutunan tayo mula sa pilosopiyang sinauna, ito ay ito. Ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa loob. Hindi sa relasyon. Hindi sa kasunduan. Kundi sa kakayahan mong kilalanin kung sino ka. At piliin ang totoo. Kahit hindi ito masaya sa una. Kasi ang totoo, masakit ang totoo. Pero mas masakit mabuhay sa kasinungalingan habang buhay. At kung aaminin mo lang, minsan ang tanging kailangan mo ay pahintulot mula sa sarili mong lumaya. Handa ka na bang pumili ng sarili mo? Kapag pinili mong lumaya, hindi mula sa asawa mo agad, kundi mula sa mga inaasahang hindi mo naman kusang pinili. Doon nagsisimula ang revolusyon. Tahimik. Mabagal. Pero totoo, marami ang takot dito. Hindi dahil mali ito, kundi dahil hindi ito normal. Hindi ito tinuturo. Hindi ito isinusulat sa mga wedding vows. Pero ito ang simula ng pagkuha mo pabalik ng iyong sarili. At dito papasok ang pinakamahalagang punto sa lahat, ang pag-reclaim ng selfhood. Ang pagbabalik ng boses na matagal nang pinatahimik. Ang pagbabalik ng pangarap na matagal nang tinabi. At ang muling pagkilala sa taong matagal nang nagkukubli sa likod ng mabuting asawa, responsableng ina, o provider na hindi pwedeng mapagod. Ito ang sinasabi ng Stoic philosophy sa pinakadiin nitong anyo. Ang kapangyarihan ng self-awareness. Na ang buhay ay hindi sa kontrol ng iba, kundi sa kakayahan mong piliin ang tama para sa sarili mo, kahit hindi iyon tanggap ng lahat. Na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinikilala, inaangkin, at pinaninindigan. Hindi mo kailangang umalis agad. Hindi mo kailangang sirain ang buong sistema sa isang gabi. Pero kailangan mong magsimula. Kahit sa mga simpleng tanong, sino ba ako kung wala ang papel na ito? Ano ba talaga ang gusto ko? At kung hindi ako natatakot, ano kaya ang pipiliin ko ngayon? Kasi minsan, ang tunay na kalaban ay hindi ang partner mo, hindi ang pamilya, hindi ang lipunan, kundi ang tahimik mong pagtanggap sa isang mundong hindi mo naman talaga kinagustuhan. Isang mundong unti-unting binalutan ng guilt, ng pressure, ng roles, ng expectations, hanggang sa makalimutan mong may sarili kang identity na hiwalay sa lahat ng yan. Hindi ka selfish kapag pinili mong buuin ulit ang sarili mo. Hindi ka masama kapag pinili mong hindi palaging magsakripisyo. Hindi ka pabaya kapag pinili mong tanungin, paano naman ako? Dahil sa totoo lang, walang makikinabang sa'yo kung tuluyan ka ng maubos. Kapag buo ka, mas totoo ang pagmamahal na naibibigay mo. Kapag buo ka, mas totoo ang respeto na natatanggap mo. Kapag buo ka, hindi ka na magmamalimos ng validation. Kasi alam mong sapat ka, kahit wala kang ginagampanang role, kahit hindi mo naaabot ang ideal marriage, kahit hindi ka perpekto. At sa ganitong klaseng mindset, nagsisimula ang muling pagbuo ng mga relasyon. Hindi batay sa utang na loob, kundi sa tunay na koneksyon. Dahil kung iisipin mo, ang pag-ibig na totoo ay hindi dapat nagsisimula sa obligasyon. Dapat nagsisimula ito sa dalawang taong may kakayahang mamili araw-araw. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. At kung wala ang pagpili, kung puro tungkulin na lang, puro responsibilidad, puro pagtitiis, anong natira sa pagmamahal? Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sarili. Ito ay pagdadala ng buong pagkatao mo sa isang relasyon at pagtanggap ng kabuuan din ng isa't isa. Wala nang pagtiyagaan mo na lang. Wala nang ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Kundi ito ako at ito ka at pipiliin pa rin kita. Hindi sa kabila ng sarili ko, kundi kasama ang sarili ko. At kung hindi ganyan ang nararanasan mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang itigil ang performance at simulan ang katotohanan? Baka matagal ka nang gising sa loob ng isang panaginip na hindi mo na pinaniniwalaan. Baka oras na para gumising ka ng buo. Baka oras na para buuin mo ang sarili mo muli. Hindi para iwan ang lahat,
kundi para hindi mo na kailangang iwan ang sarili mo. Kasi sa dulo ng lahat ng ito ang totoo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang dapat masaya, kundi dapat makatao. Dapat makalaya. Dapat may espasyo para sa paglago, hindi lang sa pagsunod. At kung darating man ang araw na piliin mong manatili sa isang relasyon, na buo ang kaalaman mo sa sarili, buo ang respeto, buo ang kakayahang tumanggi, at buo ang paggalang sa hangganan, masasabi mong, sa wakas, pinili mong magmahal. Hindi dahil takot kang mawalan, kundi dahil hindi mo na kailangang mawala muna bago ka pwedeng mahalin. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, ikaw na tahimik na nagdurusa, ikaw na matagal nang naghihintay ng pahintulot, ito na yon. Ito na ang paalala na may karapatan kang pumili, may karapatan kang magsimula ulit, at may karapatan kang mabuhay ng totoo. Hindi para sa role, hindi para sa ideal, kundi para sa sarili mong kapayapaan. At sa kapayapaang yan, doon nagsisimula ang tunay na pag-ibig. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Gusto naming marinig ang kwento mo. Maraming tao ang nangangailangan ng ganitong usapan. Tahimik man sila ngayon, pero baka ito na rin ang gising na hinihintay nila. At tandaan mo, sa dulo ng lahat ng gulo, sa gitna ng pagod, at sa harap ng mga paniniwalang kumukulong sa'yo, may kakayahan kang pumili. At minsan, ang pinakamakapangyarihang pagpili ay ang pagpiling hindi mo na kailangang maging martir para maramdaman mong mahalaga ka. Piliin mong mabuhay. Buo. Totoo. Malaya.